Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw. And sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paula Vilino. So ang tatalakayin natin mga kakimpaw ay ang tungkol dito sa nabasa po natin mula sa isang Kimpaw fan page na di umano sinermonan daw po si Paula Vilino ni Chinita Princess. Ano kaya yung dahilan? Yan yung pag-uusapan natin mamaya, pero bago po ang lahat, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Norma Dayag, sabi niya dito, There's TV know we know, Kimi should never do this for she is one-man woman. In fact, for her 20th years in showbiz, she never engaged in a relationship with other men except Gerald and Zian, who betrayed her. And now Paolo is really the man for her. Darren, don't joke on Kimi, especially in social media, cause this one is not true. Darren, you invite bashers to bash Kimi again. What do you think of Kimi? She is one-man woman. God bless Kifi and all their legit fans, vloggers, friends, seniors, and Aki. Maraming salamat po sa inyong komento at opinion, Ginang Norma Dayag. Yes, tama po kayo. Talagang pinagpiestahan sa mundo po ng ex yung naging pahayag na yon ni Darren kahapon, nung isang araw pa pala mga kakimpaw. Dahilan para pumabash si Chinita Princess, dahilan para magkaroon po ng samot-saring opinion and komento na bago daw may maliligaw si Chinita Princess, baka daw magalit si Paolo, baka daw magselos, at kung ano-ano pa. Kaya nilinaw po ni Darren mga kakimpaw na joke-joke lamang yon at ang tinutukoy nila doon ay si Kylie Echari talaga mga kakimpaw. Joke-joke lamang yon. Alam naman natin na pagbiruan mga kakimpaw, hindi masyado yan sineseryoso. Pero syempre, since kalat na ito sa mundo ng social media at ginawa ito on live television, hindi po maiwasan na talaga namang kumalat at kumuha ng maraming atensyon and syempre opinion mula po sa mga fans. Kaya nag-sorry itong si Darren mga kakimpaw sa kanyang social media account. So maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Norma Daya. God bless po sa inyo and mabuhay kayo. So eto na nga pag-usapan na natin mga kakimpaw, mga topic po na nakalap natin sa update na to. At unahin na nga nating pag-usapan itong trending at pinagkakagulo ngayon sa mundo po ng social media. Ang pagka-generous lang naman ni Chinita Princess, Jong at Vice Ganda. Sabi nga dito ni MJ Plantig, ang generous ni Kimi, Jong at Vice, may blessings pa sa inyong tatlo. Then may nag-reply na yes po, nakakabilib ang pagiging generous. So ito po ay may kaugnayan mga kakimpaw sa binigyan po nila Jong, Vice at Chinita Princess ng tig 1,000 pesos, total of 30,000 pesos. Yung bata po na breadwinner na kung saan ay naging contestant po dito sa It's Showtime kanina. Viral po ang pag-generous ni Chinita Princess kasama po ang ilan sa mga It's Showtime host. Nakakabilib lang talaga si Chinita Princess kasi maging siya, talagang pinoint out niya si Jong Hilario na bibigyan ka rin Jong Hilario ng 10,000 na siyang sinang-ayunan na lang din po ni Jong Hilario mga kakempo. Kasi ano na lang yung 10,000, 'di ba? Maliit na bagay lang yun para kala Jong Hilario. Kasi ang laki po ng kita po nila. Pero malaking bagay syempre yun sa isa pong contestant na nabiyayaan po nila ng tulong. Kaya kudos kay Chinita Princess, Jong and Vice Ganda. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa pagiging part po ni Chinita Princess sa ASAP. Ayon nga po dito, that hair and curves definitely came true. Your global fans are definitely in for a treat. Just want to share that during the KP World Tour on those 4 cities, I have met many casual fans of Kimi. They share that they bought tickets, some take a day off from work, drove long hours just to see Kim Chu. I even met a mother who had her daughter make
Kim as her main subject on her school subject about most famous actress she admires. A star that you are, Kim Chu. Couldn't be more proud. Yes, mga kakimpaw. Definitely, si Chinita Princess po talaga. Itong nasa pa-blind item po ng TFC Australia at pag may Kim Chu, syempre, may Paula Avellino, mga kakimpaw. Asahan na po natin yan. Bibitinin lang nila yan ng onte. Pero ang totoo niyan, kasama talaga si Paula Avellino. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa ating headline na Kim Chu, sinermonan daw po si Paula Avellino. Bakit naman kaya? May katotohanan nga kaya itong nabasa natin mula sa isang fan page dito sa mundo ng social media? Ayon kasi sa post ni Rins TV, mga kakimpaw, babasahin ko sa inyo, Kim Chu sinermonan si Paulo, lasing na nagmamaneho. So medyo naguluhan ako, mga kakimpaw, dahil si Paulo hindi naman yan madalas na nagiinom simula po nang nakilala niya si Chinita Princess, hindi na rin po yan madalas nagbabarkada, and hindi na rin madalas naninigarilyo. Kaya san galing itong balitang sinermonan daw po ni Chinita Princess si Paulo Avellino, mga kakimpaw? So baka ang tinutukoy nito, mga kakimpaw, ay yung eksena ni na Kim and Paulo sa What's Wrong with Secretary Kim. So sana linawin niya ito kasi syempre nakakapang-inganyo po ng mga bashers sa post niya. Ito nga po yung ilan sa mga komento ng mga netizen. Oo nga, bakit laseng? Aba, no, good yan. Tapos may nag-comment pa na really? So may nag-comment din na that's a fake news. That was a scene in Secretary Kim. So yun po pala yun, mga kakimpaw. May eksena pala si Kim and Paula Avellino sa What's Wrong and Secretary Kim na sinermonahan ni Chinita Princess si Paula Avellino, lasing na nagdadrive. So baka yun yun, di ba? So ano naman ang connect, mga kakimpaw? Ang tagal-tagal na nun, bakit ibabalik nilang muli? Dahil sa post na yan, akala po ng iba nag-away na si Kim and Paulo, na kesyo may problema, ganyan-ganyan. Eh wala naman, mga kakimpaw eh. Okay po ang samahan or relationship ni Kim and ni Paulo Avellino. At sa mga pilit pong nagbibigay ng issue at ginagawan po sila ng problema, mga kakimpaw, eh hiyaan nyo na lamang po yun. Kasi tayo, alam naman natin na walang problema kay Kim and Paulo. Masaya po sila sa isa't isa. And also, marami kasi nilang blessings, mga kakimpaw. Kaya doon na lamang sila nakatutok sa mga blessings na nangyayari po sa kanilang buhay. Kaya sa nga naman pag-aksayan po nila, mga kakimpaw, ng panahon at oras, itong mga negativity na binabato sa kanila, eh wala naman po, mga kakimpaw, wala naman pong nababago, 'di ba? Di naman natin mapiplease ang lahat. Kaya instead na barahin or pansinin ni Kim and Paulo ang mga issue na yan, hinahayaan na lang nila. Kasi kasama po talaga yan sa pagiging isang public figure at artista na marami ang bumabatikos at gumagawa sa kanila ng hindi po maganda. Pero ang importante dito, walang tinatapakang tao si Kim and Paulo, kaya patuloy po silang binibless ng may kapal. So kayo ba, mga kakimpaw, anong masasabi ninyo dito? Please comment down below.